Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig. Kami noon ay lumayo sa inyo at namuhay sa kasalanan. Kami ay naging kaaway ninyo dahil sa aming masasamang gawa. Ngunit kinaawaan ninyo kami. Noong hindi pa namin kayo kilala, isinugo ninyo si Jesus upang siya ang tumanggap ng aming hatol at parusa. Sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak sa krus, nilinis ninyo ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. At kahit na wala po kaming nagawang kabutihan, kami iniligtas ninyo. Salamat po sa napakadakilang biyaya at pag-ibig na ito. Salamat din po sa pagtulong sa amin na maunawaan ang inyong dakilang pag-ibig at awa, at sa pagbibigay sa amin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ngayon, ang natitirang bahagi ng aming buhay ay nais naming ipamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagkakatipon upang purihin ang iyong dakilang pag-ibig at biyaya, matuto ng iyong salita, at makisama sa inyo sa banal na kapulungan. Naniniwala kami na kasama namin kayo maging sa oras na ito. Pakiusap, tingnan at bantayan po ninyo ang bawat isa sa amin. Hawakan niyo po kami ng inyong mahabaging kamay at ibigay niyo po sa amin ang kinakailangan naming biyaya, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ituro niyo po sa amin kung paano kami dapat mamuhay sa aming natitirang buhay ayon sa inyong kalooban at para sa inyong kaluwalhatian. Idinadalangin din po namin ang aming mga iglesia sa buong bansa, pati na rin ang maraming iglesia sa buong mundo, at ang mga kapatid namin sa pananampalataya na patuloy na naglilingkod at nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng matitinding pagsubok. Ipagkaloob niyo po sa kanila ang salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo, upang sa bawat pagsubok at pagdurusa ay matapang nilang maipangaral ang Ebanghelyo at matupad nila ang inyong dakilang gawain ng pagliligtas sa maraming ligaw na kaluluwa. Sa mga may sakit, sa mga nangihina sa pananampalataya, at sa mga nauhulog sa tukso, pakiusap, panghawakan mo po sila ng inyong biyaya at salita, at tulungan mo po sila na wala ni isa man sa kanila ang matisod. Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Tulungan niyo po kaming maunawaan ang inyong banal na kalooban at ang mga salitang nais ninyong ipahayag sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia, Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, verse 9 to 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 6, verse 9 to 13. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya na rin ng pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Sinikap kong tapusin ito noong nakaraang linggo, pero may ilan pang mahalagang bagay na hindi natalakay. Yamang hindi ko ito maaaring palampasin, naisip kong ituloy ito ngayon. Siguro naman ay kabisado na ninyo ang panalangin itinuro ng Panginoon, di ba? Ang bawat pariwala at salita ay mayroong malalim na kahulugan. Ipinapakita nito ang pinakamahalagang aspeto kung paano tayo dapat manalangin. Kaya
Dapat tayo nga magsumikap na manalangin sa ganitong paraan. Mabuti rin na ito ay paulit-ulit na isaulo. At higit sa lahat, manalangin tayo ayon sa nilalaman nito. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang mensahe mula sa Mateo chapter 6 verse 13. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Bagaman tila simple lang ang panalangin ito, marami itong nilalaman at kahulugan. Sa Biblia, ang salitang tukso o pagsubok sa Biblia ay makikita sa iba't ibang anyo at kahulugan. Ang salitang pagsubok ay maaari nating hatiin sa tatlong pangunahing uri. Sa wikang Koreano, iisang salita lamang ito, pagsubok. Pero sa English translation, iba-iba ang salitang ginagamit depende sa konteksto. Ngayon, ang una sa tatlong uri ng pagsubok na nais kong talakayin ay ang tukso. Ito ay nagmumula sa Diablo. Sa English, tinatawag na temptation. Ang layunin nito ay akitin tayo at iligaw sa kasalanan. Ang sunod naman ay ang pagsubok na ibinibigay ng Diyos sa mga naligtas na tao upang sila'y palakasin, palaguin, at padalisayin sa pananampalataya. Tinatawag itong trial sa English. At ang ikatlong uri ay ang pagsubok kung saan sinusubukan ng Diyos ang pananampalataya ng isang tao kung totoo ba talaga ito at matatag. Sa English, ito ay tinatawag na test. Test. Kaya ang salitang pagsubok sa Biblia ay maaaring tumutukoy sa tatlong magkaibang bagay: temptation, trial, at test. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga ito ng mas malalim upang mas maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng panalangin, "Huwag mo kaming dalhin sa tukso." Ang nanunukso ay ang masama, ang Diablo. Sa mga hindi paligtas na tao, ang layunin ng Diablo ay hadlangan sila na makalapit sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan. Ginagamit niya ang mga walang kabuluhang bagay ng mundo upang wag silang maligtas. Samantalang sa mga naligtas na, hindi pa rin sumusuko ang Diablo. Patuloy pa rin niya tayong tutuksohin upang tayo'y madapa at hindi makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Upang tayo'y huwag mamunga at sa huli ay maging walang silbi para sa kaharian ng Diyos. Kaya pag-isipan muna natin ang tungkol dito sa tukso o temptation na binabanggit sa Biblia. Ang tukso ay isang pandaraya na nagmumula sa masama, sa Diablo. Ang layunin nito ay ilayo tayo sa Diyos. Hindi natin kayang labanan ang tukso ng Diablo sa sarili nating lakas. Ayon sa Biblia, ang Diablo ay isang anghel na nagkasala. Bago pa likhain ang tao, nilikha muna ng Diyos ang mga anghel. Sa aklat ng Daniel at Apokalipsis, mababasa na napakarami ng mga anghel. Sa Daniel 7 verse 10, libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Mula sa mga anghel, 3 ang binigyan ng espesyal na posisyon: sina Gabriel, Miguel at Lucifer. Ang buong hukbo ng mga anghel ay hinati sa 3 at ipinamahagi sa ilalim ng pamumuno ng 3 ito. Subalit si Lucifer, na isa sa mga natatanging anghel, ay nagmataas at nagnasa na maging katulad ng Diyos. Dahil dito, siya ay itinapon mula sa langit kasama ang mga anghel na sumunod sa kanya. Sa Mateo chapter 25 verse 41, "Lumayo kayo sa akin, kayo mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Kaya ang impyerno ay orihinal na nilikha para sa Diablo at sa kanyang mga anghel na nagkasala, hindi para sa mga tao. Maaaring isipin natin, bakit hindi na lang kaagad itinapon ng Diyos si Satanas sa impyerno?
Ang dahilan, may layunin ang Diyos at ginagamit niya pati ang diablo sa kanyang mas mataas na plano. Sa Kawikaan, chapter 16, verse 4, sinasabi, "Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay ukol sa layunin nito, pati ang masamang tao ukol sa araw ng gulo." Ipinapakita nito na maging ang diablo ay ginagamit ng Diyos upang tuparin ang kanyang plano. Sa Matthew chapter 4, verse 3, tinatawag si Satanas bilang manunukso. Yang mga anghel ay mga nilalang na may dakilang kapangyarihan at sa Diyos lamang sila pangalawa sa kapangyarihan, hindi natin sila kayang daigin sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Kaya nga, dapat tayong taimtim na humingi ng tulong sa Diyos. Sa Mateo chapter 26 verse 39, bago kunin si Jesus, siya'y nanalangin. "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At ang kanyang pawis ay naging gaya ng patak ng dugo. Kagaya natin, si Jesus ay mayroon ding mahinang laman. Ayaw ng kanyang laman na magdusa sa krus. Ngunit ang kanyang layunin ay sumunod sa kalooban ng Ama upang matupad ang plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan at parusa na dapat ay sa atin. At namatay siya sa krus upang tayo ay maligtas. Kaya ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus ay isang hindi maiwasang bahagi ng kanyang misyon. "Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." Ang kalooban ng Ama ay matupad ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ng walang salang si Jesus. Upang mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman, si Jesus ay taimtim at masidhing nanalangin. Kaya nga, si Jesus ay taimtim na nanalangin upang mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman. 3 beses niyang inulit ang parehong kahilingan. Nang oras na yun, ang mga alagad ay nakatulog sa lugar na medyo malayo kay Jesus. Hindi nila nalabanan ang pagod at sila ay nakatulog. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 26 verse 41, "Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Pero hindi nila pinansin ang sinabi ni Jesus at hindi sila nanalangin. Kaya nga nahulog sila sa tukso. Nahulog sila sa tukso. Ipinagmalaki ng bawat isa sa kanila na handa silang mamatay para kay Jesus. Ngunit nang dumating ang panganib, natakot sila at iniwan nilang lahat si Jesus. Ito ay dahil sa hindi sila nanalangin. Hindi nila hinanap ang lakas mula sa Diyos. Kaya nga nahulog sila sa tukso. Sa 2 Pedro chapter 2 verse 9, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok. Ang banal ay iniligtas sa pagsubok. Ang banal dito ay ang mga naligtas na Kristiyano. Kung ang mga Kristiyano ay mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mananalangin at magtitiwala sa salita ng Diyos, siya ay ililigtas niya sa anumang pagsubok at poprotektahan sila upang huwag mahulog sa tukso. Kaya nga, sa pamamagitan ng panalangin, ibinibigay sa atin ang kapangyarihan na madaig ang tukso. Sa pamamagitan ng panalangin at sa paggabay ng Panginoon, ay maaari tayong makalakad sa kanyang daan. Kaya nga mahalaga ang panalangin. Sa Santiago chapter 1 verse 14, ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Ang tao ay may likas na kasamaan. Kaya't kahit na tayo ay naligtas na, ang lumang
likas na ito ay ginagamit ng Diablo upang tuksuhin tayo. Isa sa 12 alagad ni Jesus, si Judas Iscariote, ay umibig sa salapi. Dahil sa kanyang kasakiman, ipinagkanulo niya si Jesus. Sa John chapter 12 verse 4, si Maria ay naghanda ng mamahaling pabango para kay Jesus na nagkakahalaga ng 300 denaryo. Sa John chapter 12 verse 4, kaya nga itong si Maria, itong mamahaling pabango na inihanda niya para kay Jesus, ito ay katumbas ng 1 taong sahod ng isang manggagawa. 300 denaryo. Napakalaking pera nito. Maring ito ay ipon niya para sa kanyang kasal o kinabukasan. Ngunit, ipinambili niya ito ng isang mamahaling pabango. Binasag at ibinuhos sa paanan ni Jesus itong mamahaling pabango na nagkakahalaga ng 300 denaryo. Nang oras na yon, sinabi ni Judas Iscariote sa John chapter 12 verse 5, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Ngunit ito ay kanyang sinabi hindi dahil sa nagmamalasakit siya sa mga dukha. Sa verse 6, sinabing ito'y sinabi niya sapagkat siya'y isang magnanakaw at palibas ay nasa kanyang supot ay kinukuha niya ang inilalagay doon. Minsan, kinukuha niya ang salaping dapat ay para sa gawain at inilalagay niya sa sarili niyang bulsa. Hindi natin alam kung saan niya ito dinadala o ginagastos. Ngunit siya'y isang taong umiibig sa salapi. Kaya kumukuha siya ng inilalagay doon. Hindi ko maintindihan kung bakit ipinagkatiwala kay Judas ang pera, lalo na't siya'y may kasakiman sa salapi. Ngunit sa tingin ko, ito ay isang aral para sa atin. Tinukso siya ng Diablo sa kanyang kasakiman. Sa huli, ipinagkanulo niya si Jesus sa halagang 30 perasong pilak. Marahil ay umaasa si Judas na kapag naging hari si Jesus, siya'y magiging ministro ng pananalapi. Maaaring iniisip niyang makikinabang siya mula sa kapangyarihan ng posisyon na iyon. Ngunit nang si Jesus ay nahatulan at dinala upang ipako sa krus, naglaho ang lahat ng kanyang pangarap. At dahil siya'y alagad, natakot siya na baka siya din ay makulong dahil sa kanyang kinalaman kay Jesus. Kaya pinili niya na ipagkanulo si Jesus. Ito ay upang iligtas ang kanyang sarili. Ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa isang lugar na hindi alam ng iba. Ito'y habang si Jesus at ang mga alagad ay nananalangin. Sinabi niya ang lugar kung saan naroon si Jesus. Tinanggap niya ang 30 perasong pilak. Sa John chapter 13 verse 2, sinabing inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na ipagkanulo siya. Ang Diablo ay pumapasok sa puso ng mga tao na may kahinaan at kasakiman. At ginagamit niya ito upang tuksohin sila. Maaring naisip niya, sumunod ako kay Jesus ng 3.5 taon, kaya dapat lang na may mapakinabangan ako mula sa aking sakripisyo. Kaya pinili niyang magbenta ng impormasyon. Hindi na siya madadamay sa problema, makikinabang pa siya sa pera. Sa John chapter 13 verse 27,
Sinabing si Satanas ay pumasok sa kanya. Ang Diablo ay pumasok sa kanya. Kaya kumilos siya ng ganoon. Inilagay ng Diablo sa kanyang isip na ipagkanulo si Jesus, na puno siya ng kasakiman. At ito'y nahayag sa kanyang gawa. Ipinagbili si Jesus at nahulog siya sa impyerno. Si Jesus ba talaga ang pinagbili niya? Hindi po. Ang ipinagbili niya ay ang sarili niyang kaluluwa, hindi ba? Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 26 verse 24, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon na hindi na ipinanganak. Si Jesus ay tunay na mamamatay at mabubuhay na muli ayon sa mga nakasulat. Ngunit para kay Judas na nagkanulo sa kanya, ang kabayaran ay ang walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Tayong mga naligtas, hindi man tayo katulad ni Judas, ay mayroon pa rin tayong natitirang lumang likas o likas na kasamaan sa ating laman. Hindi pa lubos na nababago ang ating pagkatao. Kaya't ginagamit ito ng Diablo upang tayo ay tuksuhin at akitin sa kasalanan. Layunin ng Diablo na huwag tayong mamuhay ng tama, na gawin tayong walang silbi sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa unang Pedro chapter 2 verse 11, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang Espiritu Santo ay naninirahan sa kaluluwa ng mga taong naligtas. Ngunit ang pagnanasa ng laman ay nakikipaglaban sa Espiritu Santo. Talagang laban sa isa't isa. Kaya, umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ibig sabihin, labanan at pagtagumpayan ang pagnanasa ng laman. Hindi natin ito kayang gawin sa sarili nating lakas. Ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos na nasa atin. Kaya tayong mga Kristiyano ay kailangang makipaglaban sa mga pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Una sa lahat, ito'y pakikipaglaban sa sarili. Pakikipaglaban sa sariling laman. Sa likas na kasamaan. Dapat nating maunawaan na ito ay ginagamit ng Diablo upang tayo ay tuksohin sa iba't ibang paraan. Kahit na tayo ay ligtas na, hindi ibig sabihin ay susuko ng Diablo. Hindi siya tumitigil. Kaya nga kailangan nating mag-ingat. Kaya ang panalangin, huwag mo kaming dalhin sa tukso ay napakahalaga. Ang panimulang bahagi ng panalangin, Ama naming nasa langit, ay panalangin na maaari lamang gawin ng isang taong naligtas. Ngunit kahit na tayo ay anak na ng Diyos, kailangan pa rin nating manalangin upang huwag tayong matukso. Totoo, hindi na kayang agawin ng Diablo ang ating kaligtasan, pero kaya niya tayong hilahin upang mamuhay tayo sa laman. Maaari niyang hadlangan ang ating paglago at gawing hindi kapakipakinabang ang ating buhay sa harap ng Diyos. Kaya nga kailangan nating mag-ingat at palaging manalangin. Kaya't mayroong pakikipaglaban sa sarili. Sa Genesis chapter 3 verse 14, makikita nating pinalaya sila Adan at Eva sa halaman ng Eden dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Adan sa Genesis chapter 3 verse 11, kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyo na huwag kainin? At kay Eva naman, parang sinasabi niya, hindi ko sa iyo direktang ibinigay ang utos. Sapat nang makinig ka sa iyong asawa. Bakit mo ito ginawa? At sumagot si Eva, ako po ba ang may gusto? Sa Genesis chapter 3 verse 13, sinabi niya, dinaya ako ng ahas, kaya kumain ako.
Ang ahas noon sa Eden ay hindi gumagapang tulad ng ahas ngayon. Sa Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Ginamit ng Diablo ang ahas, ang pinakatusong hayop, upang dayain si Eva. At sa sinabi ni Eva, dinaya ako ng ahas, makikita natin na siya ay biktima ng tukso ng Diablo. Kaya nga, ito ay malinaw na halimbawa ng isang pagkatalo sa tukso. Kaya sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. At sinabi rin ng Diyos sa ahas, sa Genesis 3:14, isinumpa ka, ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo. Ibig sabihin, ang ahas noon sa Eden ay hindi gumagapang, kundi naglalakad. Ang kasalukuyang paggapang ng ahas ay bunga ng sumpa ng Diyos. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo. Ito ay isinumpang anyo. At sinundan ito ng salitang alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Hindi literal na ibig sabihin ay kakainin niya ay alabok. Sa natural na kalikasan, ang ahas ay hindi kumakain ng alabok. Karaniwan ay mga palaka, daga o maliliit na hayop. Sa Isaiah chapter 65 verse 25, makikita nga muling binanggit ito. Alabok ang magiging pagkain ng ahas. Ngunit sa Genesis chapter 3 verse 17, ganito ang sinabi ng Diyos kay Adan, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos na huwag mong kainin, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa verse 18, mga tinig at dawag ang sisibol doon para sa iyo. At sa verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Dahil si Adan ay mula sa alabok, ang babalik sa alabok ay tumutukoy sa kamatayan. Ang ahas ay hindi literal na kumakain ng alabok. Kaya ano ba talaga ang kahulugan nito? Ang anyo na gumagapang sa lupa ay isang tanda ng sumpa. Ngunit higit pa rito, ipinapakita nito na kahit ang mga hayop na tulad ng ahas ay maaaring gamitin ng Diablo para sa kanyang masamang layunin. Kaya tumutukoy ito sa paggawa ni Satanas. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ito ay tumutukoy sa katawan ng tao o laman. Nang sinabing ikaw ay kakain ng alabok, ito ay sinabi tungkol sa Diablo. Ibig sabihin ang Diablo ay gumagawa sa loob ng makasalanang laman ng tao. Dahil ang katawan ng tao ay alabok. Sa alabok na ito kumikilos ang Diablo. Ang Diablo ay kumikilos sa alabok na laman ng tao. Sa Galatia 5:17, ang laman ay nagnanasa laban sa spirito at ang spirito ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito'y laban sa isa't isa. Laban sa isa't isa. Ang Espiritu Santo na nasa atin ay nakikipaglaban sa lumang pagkatao na hindi pa nababago. Ang laman ay nakikipaglaban sa Espiritu Santo. Ang pagnanasa ng laman ay laban sa banal na spirito. Ito ang lumang pagkatao na hindi pa nababago. Ito'y laban sa paggawa ng spirito. Tayong mga ligtas ay mayroong puso na nagpapasalamat at nagmamahal kay Jesus. Mayroon tayong pagnanais na matuto at sumunod sa kanyang salita. Ito ay likas sa isang tunay na naligtas na tao. Mayroong ganitong puso. Gayunpaman, may isang pwersa sa loob natin na ayaw magpasakop sa Diyos. Ang makasalanang laman na nananatili pa rin kahit na tayo'y ligtas na. Bakit nga ba ang isang ligtas na tao na alam na ang salita ng Diyos at nakakaunawa sa kanyang kalooban ay nahihirapang sumunod? Bakit patuloy pa rin silang nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang kalikasan? Ito'y dahil sa ang Diablo ay patuloy na kumikilos. Ang pagnanasa ng laman ay sumasalungat sa Espiritu Santo.
at mga ito ay laban sa isa't isa. Sa Galatia 5:17, upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Hindi natin alam kung gaano ito kalaking hadlang sa ating buhay pananampalataya. Pinipigilan tayo nitong mag-aral ng salita ng Diyos, sumunod dito, at mamuhay ayon sa kanyang banal na kalooban. Dahil sa ang Diablo ay kumikilos sa pamamagitan ng ating laman, maaari pa rin tayong mamuhay ayon sa laman at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At minsan ay nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Kaya sinabi sa unang Pedro chapter 2 verse 11, kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang Diablo ay kumikilos upang sundin natin ang ating mga makalamang pagnanasa. Ginagamit ni Satanas ang pagnanasa ng laman na hindi pa nababago upang tuksuhin at pabagsakin ang mga ligtas na Kristiyano. Ito ay napakalaking problema. Hindi ito kwento ng iba. Ito ay sarili nating problema. Nangyayari ito sa atin. Si Jesus ay namuhay ng 30 taon bilang anak ni Jose na isang karpentero. Ginugol niya ang mga taon ng kanyang buhay sa pangkaraniwang paraan bilang isang tao. Siya ay nagkaroon ng simpleng buhay. Pagkatapos mabautismohan ni Juan na tagapagbautismo sa ilog ng Jordan, sinimulan ni Jesus ang kanyang pampublikong ministeryo. Sa Mateo chapter 4 verse 1 at 2, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno pagkatapos nagutom siya. Ang nakakagulat dito, hindi Diablo ang nagdala sa kanya, kundi si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Bakit? Dahil upang mailigtas tayo, kailangang magtagumpay muna si Jesus sa mga tukso ng Diablo. Dahil sa natalo si Adan, na kinatawan ng sangkatauhan sa tukso ng Diablo, kinakailangang ibalik ni Jesus ang pagkatalong iyon upang matupad ang plano ng kaligtasan. Kailangan niyang madaig ang mga tukso ng Diablo. Kaya pagkalipas ng 40 araw ng pag-aayuno at pagkagutom, doon siya tinukso ng Diablo. Kailangan niyang madaig ang tukso ng Diablo. Pamilyar tayo sa nilalaman ng Mateo chapter 4. Ang Diablo, sa kabila ng pagiging malinaw na si Jesus ay anak ng Diyos, ay tinukso siya ng ganito sa Mateo chapter 4 verse 3. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit ka nagugutom? May kapangyarihan ka namang gawing tinapay ang bato, dahil anak ka ng Diyos. Para bang sinasabi ng Diablo, gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang tugunan ang iyong pangangailangan. Sa oras ng matinding gutom, kung saan ang katawan ni Jesus ay nasa pinakamahina, ginamit ng Diablo ang pagkain upang tuksohin si Jesus. Bakit ka nagugutom? Anak ka ng Diyos. Gawin mong tinapay ang bato. Kung papakinggan, parang tunog nagmamalasakit ang Diablo. Pero sa katunayan, tukso ito. Kung sinabi ni Jesus, ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Kaya ko nga palang gawing tinapay ang bato. At kung gagawin niyang tinapay ang bato at kakainin ito, siya ay matatalo sa tukso ng Diablo. Gayunpaman, sinabi ni Jesus sa Matthew 4:4, sinabi niya,
Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dinaig ni Jesus ang tukso ng Diablo gamit ang salita ng Diyos. Ipinakita niya na hindi lang sa tinapay o pisikal na pangangailangan nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagbumula sa bibig ng Diyos. Dapat nating alalahanin na hindi lamang pagkain ang nagpapalakas sa atin, kundi ang mga salita ng Diyos na nagbibigay buhay at gabay. Tulad ng sinabi ni Job sa Job 23:12, "Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib." Kapag ang katawan ay nagugutom, kailangan ng pagkain at tulog. Dapat ay higit pa rito ang pagnanasa natin para sa salita ng Diyos. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-aaral, pagninilay, at pagsasaulo sa salita ng Diyos. Dapat itong gawin ng lahat ng mga naligtas na Kristiyano. Hindi na kailangan ni Jesus na magnilay at magsaulo ng salita gaya natin, sapagkat siya na mismo ang salita na naging tao. Kailangan pa ba niyang matutunan ng salita ng Diyos, magnilay at mag-memorize tulad natin? Siya na mismo ang salita na dumating sa anyo ng tao. Si Jesus na mismo ang salita ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin ng hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, ay hindi lamang kailangang magbasa, magnilay, makinig at unawain ang salita, kundi kailangan ding sumunod sa salita ng Diyos. Dapat tayong sumunod. Sa John chapter 4, makikita natin na habang naglalakbay si Jesus mula sa Judea patungong Galilea, dumaan siya sa Samaria. Dahil sa maghapong nakabilad sa araw, siya ay napagod, nauhaw at nagutom. Ang kanyang mga alagad ay pumunta sa nayon upang bumili ng pagkain at dinala kay Jesus. "Rabbi, kumain ka." Alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanila? Sa John chapter 4 verse 32, "Ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman." Kaya sinabi ng mga alagad sa isa't isa, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Pero wala. Walang nagdala sa kanya ng kahit na ano. Nang humingi siya sa babaeng Samaritana ng inumin, nakalimutan ng babaeng Samaritana na bigyan si Jesus. Iniwan niya ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa bayan ng Samaria. Sa verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain." Ipinapakita dito na itinuturing ni Jesus na pagkain ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nang siya'y mag-ayuno sa loob ng 40 araw at nagutom, sinabi niya na sa sulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ipinapahiwatig nito ang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit na may mga paghihirap at pagsubok sa katawan, mas mahalaga ang pagsunod sa salita ng Diyos kaysa pangangailangan ng katawan. At sa John chapter 4, sinabi ni Jesus, "Ang pagkain ko ay ang tapusin ang kanyang gawain." Ano ang ibig sabihin nito? Dumating siya upang iligtas ang mga makasalanan. Nang makinig ang Samaritana at ang mga tao sa Samaria, ang pagbibigay ng ebanghelyo at pagliligtas sa kanilang mga kaluluwa ang uri ng pagkain na nais ni Jesus. Ang pagpapakain sa sarili at pagpapainom sa sarili, hindi ito ang pinakamahalaga, kundi ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Ito ang higit na mahalaga. Kaya tinalo ni Jesus ang tukso ng Diablo. Nagawa niyang daigin ang Diablo. Matapos nito, ano ang ginawa ng Diablo? Dinala niya si Jesus sa tuktok ng templo. Marahil ito ay sa parang panaginip.
Inilagay siya sa tuluktok ng templo. Sa Mateo chapter 4 verse 6, sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato." Magpatihulog ka. Nang dinaig ni Jesus ang Diablo gamit ang salita ng Diyos, ginamit din ng Diablo ang salita upang tuksuhin siya. Ngunit ang salita ng Diyos na binitawan ng Diablo ay sa maling paraan. Ang mga salitang iyon ay isang pangako na iingatan ng Diyos ang mga naniniwala sa Kanya sa gitna ng anumang pagsubok, hindi para subukin ng Diyos. Kaya nga ang Diablo ay nagpakita ng maling paggamit upang tuksuhin si Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew 4:7, nasusulat din naman, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Tinalo ni Jesus ang pangalawang tukso ng Diablo. Sa ikatlong tukso, dinala siya ng Diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. Sinabi sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin." Kailan? Noon sa halamanan ng Eden. Ibinigay ng Diyos kay Adan ang kapangyarihan upang maghari, pero naipasa ito ni Adan sa Diablo. Kaya't ang Diablo ang naging prinsipe ng sanlibutan ito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ito ay isang nakakatakot na tukso. Ngunit sumagot sa kanya si Jesus, "Sambahin mo ang Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Dumating si Jesus upang ibalik ang lahat ng bagay na ipinasa sa Diablo. Paano? Hindi sa pamamagitan ng pagsamba sa Diablo, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa kasalanan ng mga tao. Winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan, ang autoridad ng Diablo. Siya'y dumating upang kunin ang lahat ng kaluwalhatian ng mundong ito para sa Panginoon. Kaya nga nasusulat, siya lamang ang iyong paglingkuran. Kaya dinaig ni Jesus ang tatlong tukso ng Diablo. Samantalang noon, si Adan, sa halamanan ng Eden, walang anumang paghihirap doon. Ang halamanan ng Eden ay puno ng maraming prutas na pwedeng kainin. Wala roong kakulangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga ito, si Adan ay tinalo pa rin ng tukso ng Diablo. Sa kabilang banda, si Jesus ay nasa pinakamasamang kalagayan. Siya ay 40 araw na gutom, pagod, nauuhaw. Pero natalo pa rin niya ang tukso ng Diablo gamit ang salita ng Diyos. Ang Diablo na tumukso kay Jesus ay tinutukso din tayo ngayon. Alam niyo ba? Kung si Jesus ay natalo ng tukso ng Diablo, hindi siya magiging Kristo o tagapagligtas. Upang tayo ay mailigtas, unang tinalo ni Jesus ang tukso ng Diablo sa pamamagitan ng pagiging tao tulad natin. At sa kanyang mahina at pinakamasamang kalagayan, siya'y nagtagumpay laban sa tukso ng Diablo. Dapat din nating malaman na ang unang tukso ay may kinalaman sa mga pangangailangang pisikal o pinansyal. Kahit ang mga ligtas na tao ay nakakaranas pa rin ng mga pagsubok, paghihirap, at kahirapan, hindi ba? Minsan lumalapit ang Diablo at nagsasabi, "Sinasabi mong ligtas ka, ikaw ay anak ng Diyos, bakit ka nagdurusa? Bakit ka naghihirap? Bakit hindi mo unahin ang mga pangangailangan mo sa buhay?" Ang mga tao sa mundong ito ay nabubuhay ayon sa kanilang sariling pag-iisip at pamamaraan. Ngunit para sa mga tunay na naligtas na Kristiyano, ang Diyos na nagligtas sa ating kaluluwa ang siya ring tutulong sa atin sa ating mga pisikal na pangangailangan. Tama ba? Paano nga ba nabubuhay ang mga Kristiyano?
Hindi ko sinasabing ang mga Kristiyano ay huwag nang magtrabaho. Kailangan nating lahat na magtrabaho. Ngunit ang ating pamumuhay ay naiiba. Sinasabi sa Matthew 6:31 at 32, huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin. Sa Mateo 10:30, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kung alam ng Diyos ang bawat hibla ng buhok natin, hindi ba niya alam ang ating kalagayan? Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan ng higit pa kaysa ating sarili. Ang ibig sabihin ng alam niya ay siya ang mananagot at mangangalaga sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo binibigyan dahil sa hindi niya alam, kundi dahil nais niyang makita kung nagtitiwala tayo sa Kanya, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan. Kaya sa Mateo 6:33, basahin na, banggitin natin, hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang Kanyang kaharian. Ibig sabihin, pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lang ito gawain ng mga pastor, evangelist at mga misyonero. Ito ang pangunahing layunin nating lahat. Tayo man ay magsasaka, negosyante, empleyado o anuman ang ating trabaho, ito ay para sa Ebanghelyo upang mangaral sa ibang tao. Ito ang misyong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang layunin natin ay hindi paano ba ako mamumuhay ng maayos at komportable, kundi paano ako makapagdadala ng mga tao sa Panginoon upang sila'y maligtas. Ito ang ibig sabihin ng hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ang mga salitang ang Kanyang katuwiran ay nangangahulugan na ang mga taong ligtas ay dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang taong ligtas ay nagmamahal sa Diyos at sa mga brothers and sisters, ang katuwiran ay natutupad. Kaya sa labas ay pinapangaral ang Ebanghelyo at pinalalawak ang nasasakupan nito, at sa loob ay nagmamahalan sa isa't isa at sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ang pamumuhay sa katuwiran. Kung gagawin natin ito, ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Hindi ba merong tinatawag na buy one, take one? Pag bumili ka ng isa, makakakuha ka ng isa pa. Sa parehong paraan, kung hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, nangako siya na ibibigay niya ang lahat ng mga bagay na ating kailangan bilang bonus. Ito ay pangako ng Diyos at ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako. Kung hindi tayo susunod sa ganitong paraan, ito ay tanda na hindi talaga tayo nagtitiwala sa Kanyang pangako. Paano niya tayo matutulungan? Kaya tayo mga Kristiyano ay kailangang humiwalay sa mga taong makamundo. Ang mga tao sa mundo ay ginagawa ang lahat ng bagay para kumita ng pera araw man o gabi. Hindi na nila iniisip ang tama at mali. Basta kumita lang sila ng pera. Pero tayo mga Kristiyano ay hindi ganoon. Dahil tayo may mga anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos. Alam ng Diyos ang bilang ng buhok sa ating ulo. Hindi ba niya alam ang mga pangangailangan natin? Minamasdan ako ng Diyos at papatnubayan hanggang makapasok sa Kanyang kaharian. Ang palagi lang niyang binibigyang tiin ay hanapin muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Kaya ang unang uri ng pagsubok sa mga taong naligtas ay usaping pinansyal. Ang mayaman ay maaaring magkamali sa paggamit ng kanilang salapi. Maaari nila itong gamitin para sa kanilang sariling kagustuhan at luho. Ito ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang mahirap ay natutukso sa pera dahil sa kahirapan sa buhay. Sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ito ay mensahe para sa mga taong naligtas. Ang sanlibutan. Sanlibutan. Ang namumuno sa sanlibutan ito ay ang Diablo. Maraming magagandang bagay ang makikita sa mundong ito. Ginagamit ito ng Diablo upang pabagsakin ng mga Kristiyano. Kaya huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan,
Ibinibigay nila ang kanilang puso dito. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng leman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamataas sa buhay. Ito ay pagmamalaki sa sarili. Ang tatlong ito ay ang parehong paraan ng pagtukso na ginamit ng Diablo nung tinukso niya si Eva. Sinabi ng ahas, Eva, kainin mo ang bunga. Hindi ka mamamatay kapag kinain mo yan. Alam mo ba kung bakit sinabi ng Diyos na mamamatay ka? Dahil kapag kinain mo yan, magiging katulad ka ng Diyos at ayaw yun ng Diyos. Subukan mo, masarap yan. Kapag kinain mo, mabubuksan ang iyong mga mata at magkakaroon ka ng karunungan at magiging kagaya ka ng Diyos. Sa Genesis 3:6, kaya nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakalulugod sa paningin, dapat nasain upang maging matalino, noong nakinig si Eva sa Diablo at pinagmasdan niya ang bunga, siya'y nalugod dito. Inisip niya na nasain ito upang maging matalino, sagay maging katulad ng Diyos. Ang espiritu ng tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kaya't walang tunay na kasiyahan malibang maging tulad tayo ng Diyos. Walang kasiyahan bagaman kumita ng malaking pera. Kahit maging matalino, sikat at makuha ang lahat ng bagay sa mundo, walang tunay na kasiyahan sa mga ito. Bakit? Dahil tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ngunit magiging katulad lamang tayo ng Diyos kung tayo ay susunod at magpapasakop sa kanyang mga salita. Ang pagsunod ay pagpapakumbaba. Sa Santiago chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Sino mang nagtataas ng kanyang sarili laban sa Diyos ay itataboy patungo sa impyerno katulad ng Diablo. Kaya pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata at pagmamataas sa buhay. Ang pagnanasa ng mga mata, lahat ng tao ay naaakit sa magaganda at kaakit-akit na mga bagay. Tama ba? Ang pagmamataas sa buhay, ito ay pagmamalaki na gusto nga makilala ang sarili sa mundong ito. Ginagamit ito ng Diablo upang tuksohin tayo. Sa Marcos chapter 1 verse 13, si Jesus ay nasa ilang ng 40 araw at tinukso siya ni Satanas. Kasama siya ng mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Si Adan nahulog sa kasalanan mula sa komportableng buhay sa halaman ng Eden. Pero si Jesus, dinaig ni Jesus ang tukso ng Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa gitna ng matinding kahirapan. Ito ang katibayan na si Jesus ang Kristo. Kailangan niyang daigin ang tukso ng Diablo sa gitna ng kahirap upang mailigtas tayo mula sa kapangyarihan ng Diablo at ni Satanas. At sa Lucas chapter 4 verse 13, nang matapos na ng Diablo ang lahat ng panunukso, lumayo sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Pagkatapos ng tatlong tukso, lumayo sa kanya ang Diablo. Ngunit sinabi rin hanggang sa isa pang pagkakataon. Palaging nakabuntot ang Diablo kay Jesus noong buong buhay sinubukan siyang pabagsakin. Sa Mateo 27:40, nang si Jesus ay nasa krus, pasa ng kasalanan ng mundo, nakita siya ng mga Hudyo at sinabi nila, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Sa verse 42, bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa Kanya. Pumunta ang Diablo sa paanan ng krus upang tuksohin si Jesus. Ang Diablong ito ay palagi ding nakasunod sa mga Kristiyano at palaging nanunukso. Huwag natin itong kalimutan. Sa katunayan, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman. Kung ang isang taong ligtas ay mahuhulog sa tukso ng Diablo,
hindi na siya makakapabuhay sa kanyang pananampalataya at siya'y wala ng pakinabang sa paningin ng Diyos. Sa digmaan, inaatake ng kalaban ang kahinaan. Gayon din ang Diablo. Patuloy niya tayong tutuksoin sa kung saan tayo mahina. Kung ang kahinaan ng tao ay pera, tutuksoin sila sa pamamagitan ng kayamanan. Si Judas Iscariote ay umiibig sa pera, kaya ito ang ginamit ng Diablo upang ipagkanulot niya si Jesus. Hindi si Jesus ang ipinagbili niya, ang ipinagbili niya ay ang kanyang sariling kaluluwa. Kaya siya ngayon ay nasa impyerno. Sa mga Gawa, chapter 5, ang mga Kristiyano sa Jerusalem ay nakaunawa ng biyaya ng Diyos at sumasagana ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Ang kanilang puso ay naging isa sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga karatig bayan. Sinabi rin ni Jesus na ang Jerusalem ay malapit ng sakupin ng Roma. Sa Lucas 21:20, subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran na ng hukbo ang Jerusalem, alamin ninyong ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya ang mga banal na nasa Jerusalem ay wala ng pag-asa. Sa mga Gawa 4:32, sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Ipinagbili ng mga tao ang kanilang mga bahay at lupa at dinala sa mga apostol ang perang pinagbilhan ng mga ito. Pinamahagi ito sa bawat isa ayon sa kailangan. Gayunpaman, mayroong mag-asawa na nagangalang Ananias at Sapphira. Ipinagbili din nila ang kanilang mga pag-aari, gaya ng iba. Ipinagbili nga nila ang kanilang bahay at lupa. Pero nang dumating na ang oras na kailangan ng ibigay ang lahat, nagdalawang isip sila. Kaya itinago nila ang ilang bahagi ng pinagbilhan para sa kanilang sarili. Marahil naisip nila, kung ibibigay natin ang lahat ng ito, paano tayo mabubuhay? Kaya lumapit sila kay Pedro at nagsabi, dinala na namin ang lahat ng napagbilhan. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling sa Espiritu Santo? Hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, siya'y bumagsak at namatay. Si Ananias ay isang taong ligtas. Kung hindi siya ligtas, hindi sa kanya gagawin ito. Kaya sinabihan ni Pedro ang mga kabataan na kunin siya at ilibing. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok din ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. At siya ay tumayo sa harap ni Pedro. Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayong halaga ang lupa. Sumagot siya, oo, sa gayong halaga. Sinabi ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang subukin ang Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ang mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Bumagsak din si Sapphira at agad namatay. Nang marinig ng mga tao sa Jerusalem ang patungkol dito, silang lahat ay sinidlan ng takot. Sa panahon ngayon, kahit hindi ka magbigay ng kalahati, kahit nakunin mo pa lahat, hindi ka mamamatay. Bakit? Dahil iba noon. Ngunit may problema pa rin, alam niyo ba? Kaya nga may mga bagay tayong kailangang gawin. Ang pagiging kuripot ng katawan ang humahadlang sa atin. Hindi ito nangangahulugan na ibigay ang lahat na wala nang matira. Sa unang Timoteo 6:8, ngunit kung kayo may pagkain at damit, masiyahan na kayo sa mga ito. Ang kailangan lang natin ay ang sapat para sa atin. At ang iba ay pagkatiwala sa iyo para gamitin sa gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo upang tulungan ang mga ligtas na brothers and sisters na nangangailangan. Kung ano ang nasa iyo, sa tingin mo ba ay sa iyo ito dahil hawak mo? Hindi. Mayroon ka para sa iyong sarili at para sa Ebanghelyo at para sa mga brothers and sisters. Kaya kailangan mo itong gamitin ng maayos. Naiintindihan niyo ba? Kaya nga ang mga umiibig sa pera ay haharap sa mga pagsubok na may kinalaman sa pera.
Sa unang Timoteo, chapter 6, verse 9 at 10, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Pag-ibig sa salapi, ibig sabihin ay pagkahumaling dito. Sinasabi nila, "Pera, ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking Diyos." Iniisip nila na ang pera ang magbibigay ng proteksyon sa kanila at magpapasaya sa kanila at magiging responsable sa kanilang hinaharap. Sa kanilang buhay, sa pera sila umaasa, sa pera sila nagtitiwala. Sinabing ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Ibig sabihin, mula dito nagsisimula ang lahat ng kasamaan, kasama na ang pagsuway. Kaya ang mga ganitong tao ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ang ibig sabihin ng napalayo sa pananampalataya ay napalayo sa salita ng Diyos. Ang pagtakwil sa buhay pananampalataya. Ang buhay pananampalataya ay hindi lang yung pagpunta sa church para umawit, magdasal at makinig ng salita ng Diyos, tapos uuwi ng bahay at babalik na parang babalik sa normal na buhay. Ang tunay na buhay pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig sa salita ng Diyos at pagkatapos ay pagsunod sa bawat salitang natutunan, pagsasabuhay nito. Ang mga taong hindi ito isinasagawa ay mapagkunwari. At sunod, may ilang mga taong mahina pagdating sa opposite sex o sexual na pagnanasa. Susubukan ng Diablo na pabagsakin sila sa pamamagitan ng pang-aakit ng opposite sex. Sa lumang tipan, si Samson ay nabanggit. Nang panahong iyon, si Samson ay hinirang ng Diyos upang maging hukom. Binigyan siya ng Diyos ng lakas upang labanan at talunin ang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay nagkagusto sa babaeng dayuhan. Kaya alam niyo po yung kwento, di ba? Si Samson at Delilah. Mayroong pelikulang ginawa tungkol sa kanila. Siya ay nabihag ng babaeng dayuhan, isang magandang babae. Siya ay nahulog sa tukso. Dahil dito ay dinukit ang kanyang mga mata at ginapos ng mga tanikalang tanso at pinahirapan na magtrabaho sa linangan habang kinukutya ng mga Filisteo. Ganito ang kinahinatnan niya dahil nahulog siya sa tukso ng babae. Si Haring David ng Israel ay dapat na protektahang mabuti ang kanyang trono. Gayunpaman, habang ang kanyang mga opisyal ay nasa labanan, siya ay natulog ng mahabang oras sa palasyo. Nang siya ay magising, nakakita siya ng isang babaeng naliligo. Nakagawa siya ng kasalanan dahil sinipingan niya ang babaeng ito na asawa ni Urias. At upang maitago ang kanyang kasalanan, ipinadala niya si Urias sa unahan ng mainit na labanan para matiyak ang kanyang kamatayan. Sinaway siya ni Propeta Nathan dahil sa kasalanan kanyang ginawa. Kaya nga si David ay umiyak ng may kapaitan at nagsisi. Pero hindi siya nakatakas sa disiplina. Gaano ba kabigat ang disiplinang naranasan ni David? Si David ay nakaranas ng hindi maipaliwanag na sakit at pagdurusa. Siya ay pinagtaksilan at pinalayas ng sarili niyang anak. Paano naman ang anak niyang si Solomon? Ibinigay ng Diyos kay Solomon ang lahat ng mabubuting bagay. Iniwan siyang walang kakulangan. Subalit si Solomon ay nahulog sa dayuhang babae. Nagpakasal siya sa mga babaeng mula sa Ehipto at sa ibang mga bansa. At siya'y sumamba sa kanilang mga Diyos. Bagaman sinaway na siya ng Diyos, hindi pa rin niya ito tinalikuran. Kaya kumuha ang Diyos ng 10 mula sa 12 lipi at ibinigay sila sa kanyang lingkod na si Jeroboam. Gaya ng alam natin, maraming kapatiran na
ang bumagsak dahil sa tukso ng babae o lalaki. Ngunit si Jose na anak ni Jacob. Si Jose ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid. Siya ay ipinagbili bilang alipin sa Ehipto. Nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Mayroong isang opisyal ng paraon na nagngangalang Potifar. Si Jose, siya ang naging tagapangalaga ng bahay ni Potifar. Gayunpaman, habang si Potifar ay wala sa bahay at siya ay nagtatrabaho sa palasyo, yung asawa ni Potifar ay nagpakita ng pahiwatig, kuminda. Parang ganito. Patuloy niyang kinindatan si Jose. Nakikiusap sa kanya. Sumiping ka sa akin. Subalit palaging lumalayo si Jose sa kanya. Isang araw, nang walang tao sa bahay, sinunggaban niya si Jose at nang makaawa sa kanya, sipingan mo ako. Nang hawakan niya ang kanyang damit, ano ang kanyang ginawa? Nang hawakan niya ang damit ni Jose? Noon ang damit ay hindi tulad ng sa ngayon. Ito'y parang balabal na nakabalot sa katawan. Kaya nang ito'y kanyang hinawakan, naiwan ni Jose ang balabal at siya'y tumakas. Ngunit nang bumalik ang asawa niyang si Potifar, sinabi niya, ang Hebreong si Jose, sinubukan niya akong sipingan. Nang ako'y sumigaw, naiwan niya ang kanyang damit at siya'y tumakas. Naisip ni Potifar sa kanyang sarili, teka, hindi ganong tao si Jose. May kakaiba. Pero anong magagawa niya? Wala naman siyang ebidensya. Kaya dinakip niya si Jose at ikinulong. Ikinulong si Jose sa bilangguan kung saan ang mga kriminal ay naroon. Subalit hindi nagtagal, siya ay naging punong ministro ng Ehipto. Nalalaman ninyong mabuti ang kwentong ito. Ngunit, paano kaya kung si Jose ay nahulog sa tukso ng asawa ni Potifar? Maaaring ang kanyang pangalan ay hindi na nakasulat sa Biblia. Ang plano ng Diyos para kay Jose ay maaaring nagtapos na doon. Alam niyo ba na tunay na malakas ang tukso mula sa opposite sex? Marami ang nahuhulog sa tuksong ito. Kahit ang mga Kristiyanong naligtas, kung minsan ay nahuhulog dahil sa opposite sex. Kahit mga ministers ay natitisod. Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit maraming ministers na ang nahulog sa ganitong tukso at natigil ang kanilang ministeryo. Dahil dito, wala nang mahabang paliwanag ang kailangan. Kapag may bumagsak sa ganito, tapos na. Sa church natin, hindi natin kinukonsinti ang ganitong bagay. Sunod, ang mga nagnanais ng karangalan ay tinutukso ng Diablo gamit ang kanilang pagiging mapagmataas. Kaya nga sa unang Timoteo, chapter 3, verse 6 at 7, kapag nagtatalaga ng mga ministry sa church tulad ng deacon at elder, nagbabala ang Biblia na maging maingat sa pagpili ng diakono. Paano? Sabi sa unang Timoteo, chapter 3, verse 6, hindi isang bagong hikayat. Kung ang isang bagong kakaligtas pa lamang ay bibigyan kaagad ng katungkulan, maaari silang magmataas at mag-isip na parang may mataas na ranggo na sila. Ang posisyon sa church, hindi ito ranggo. Ang ilang mga tao ay nadidismaya at tumitigil sa pagdalo sa church dahil lang sa hindi sila tinawag na diakono. May mga ganitong uri ng tao. Gaano ito ka-arogante? Ang ministry ba sa church ay ranggo? Hindi po. Ito ay paglilingkod. Paglilingkod sa iba. Kaya nga sa ating church, ang mga brothers na gumagawa ng maraming gawain ay tinatawag na servant leaders. Ang mothers group ay kailangang paglingkuran ng kanilang asawa sa bahay, alagaan ang kanilang mga anak at maglingkod pa sa church. Ginagampanan din nila ang tungkulin bilang isang ina. Isipin po natin kung gaano kalaking pagpapagal ang ginagawa nila.
Ang mga brothers na kumikilos sa iglesia, ito ba ay ranggo? May dahilan ba para maging higit na mataas? Kapag naririnig ko na ang ibang members ay tumitigil sa pagdalo sa church dahil lang sa hindi sila nabigyan ng posisyon, naisip ko, katakataka. Yan ay pagmamataas sa buhay. Ito'y kayabangan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, hindi isang bagong hikayat baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng Diablo. Ang Diablo ay pinalayas dahil sa kanyang pagmamataas. Sa Isaiah 14 verse 12, makikita natin ang tatlong anghel. Sina Lucifer, Gabriel at Miguel. Sa kanila, si Lucifer ay naging mapagmataas. Sinubukan niyang maging kapantay ng Diyos kaya pinalaya siya. Sinasabi ng Biblia, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng Diablo. Si Lucifer ay nagtatanim ng pagmamataas sa mga taong ang puso ay naghahangad na itaas. Si Saul, isang hari sa Israel. Si Saul ang unang hari. Nang una, napakamapagpakumbaba niya. Dahil sa kanyang kababaang loob, ginawa siya ng Diyos na hari ng Israel. Sa pasimula, mabuti ang ginagawa niya. Pero pagkaraan ng ilang taon nang masanay na siya, naging kampante siya. Siya'y naging mapagmataas at tumigil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sinubukan niyang gawin ang mga bagay sa sarili niyang pamamaraan. Nainggit si Saul nang piliin ng Diyos si David bilang kasunod na hari ng Israel. Ang mga babaeng Israelita ay umawit. Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Dahil masigit ang papuri kay David kaysa kanya, nainggit siya at naisip niyang patayin si David. Patuloy niyang tinugi si David upang patayin. Ngunit sa uli, siya ang unang namatay. Ang pagmamataas ay nauwi sa pagkawasak. Ang Diablo na pinalayas dahil sa pagnanais na maging kapantay ng Diyos ay nagtatanim ng pagmamataas sa puso ng mga tao. Sa unang Korinto 10:13, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Sinasabi rin na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kaya tuwing nananalangin at nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos, tinutulungan niya tayong madaig ang mga tukso at nagbibigay siya ng paraan para makatakas. Sa mga tuwid, dapat lagi tayong maging alerto sa pamamagitan ng pananalangin ng salita ng Diyos upang madaig ang tukso. Kung hindi tayo magbabantay, pagdating ng tukso ng Diablo, hindi natin malalaman kung paano ito labanan at mahuhulog tayo. Sa unang Pedro chapter 5 verse 8 at 9, sinasabi, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala. Ang isang gutom na leon ay naghahanap ng malalapa. Sinasabi, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala, naghahanap ng malalapa. Sa unang Pedro 5:9, siya'y labanan ninyo maging matatag sa inyong pananampalataya. Alam po ninyo, kapag tayo ay nangihina, tayo magiging pagkain ng Diablo. Sa ahas, alabok ang iyong kakainin. At kaya dan, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ito'y tumutukoy sa laman. Ang Diablo ay kumikilos sa ating laman na hindi pa nababago. Kaya dapat maging alerto tayo. Sa Santiago chapter 4 verse 7, labanan ninyo ang Diablo at siya'y lalayo sa inyo. Dapat nating labanan. Kailangan nating lumaban at tumindig laban sa kanya. Hindi tayo dapat bumagsak. Ang Diablo ay naghahanap ng mga kahinaan at umaatake. Tinutokso tayo. Kaya kailangan nating maging mulat. Dapat mulat tayo sa ating sariling mga kahinaan. At magbantay tayo. Sa Efeso chapter 4 verse 26, magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Minsan, ang tao ay nagagalit, di ba?
Kapag nakakarinig tayo ng masasakit na salita o nakakaranas ng masasamang bagay, sinasabi nitong magalit kayo. Minsan tayo ay nagagalit, natural ito. Ngunit binabalaan tayo na huwag magkasala. Ibig sabihin, huwag pumatol, huwag magmura, o maghamon ng pisikal na away. Ito ay kasalanan. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Nangangahulugang lutasin kaagad ito. Huwag nang ipagpabukas pa. Ang ibang tao kapag sila ay nalalamangan o naiinsulto, patuloy nilang iniisip-isip ito sa loob ng maraming araw. Paano kaya ako makakaganti sa kanya? Nahulong sila sa tukso ng diablo. Huwag kang manatili diyan. Kailangan mong lumaban. Patuloy ang panunukso sa kanila ng diablo. Kaya kailangang malaman ng mga magagalitin na sinasamantala ng diablo ang galit na yon. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa inyong sariling kahinaan. Ang isang taong nagnanais ng karangalan, maaaring puntiryahin sa pamamagitan ng pagnanais na makilala. Hinahayaan ng diablo na sila ay matisod dahil sa kanilang ambisyon na maging mataas. Ang pagsubok na ito ng diablo ay tinatawag na tukso, na nangangahulugang temptation. Ito ay isang paraan upang pabagsakin tayo. Ngayon, may isa pang uri ng pagsubok na nais kong banggitin sa inyo saglit. Trial. Pagsubok. Ito ay proseso ng pagpapadalisay sa atin. Tingnan natin sa Santiago chapter 1. Pagkatapos ng Hebreo. Pagkatapos ng Hebreo, Santiago chapter 1, verse 2 at 3. Santiago chapter 1, verse 2 at 3. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa samot-saring pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay hindi para pabagsakin tayo, kundi para hubugin, pagtibayin, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Bakit dapat magalak? Dahil ginagamit ito ng Diyos para sanayin tayo. Katulad ng sundalo na kailangang magsanay na mabuti. Sinasabi, mas maraming pawis sa ensayo, mas kaunting dugo sa labanan. Kaya nga, ang pagsubok na ito ay makabubuti para sa atin. Para malabanan ang tukso ng diablo, hinuhubog tayo ng Diyos upang tayo maging matatag. Ang pagsubok ay parang pagsasanay upang tayo tumibay at mas lumakas. Kaya sinasabi sa Biblia, trial, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya nagbubunga ng pagtitiis. Kapag nadaig mo, nalampasan mo ang pagsubok, mas lalakas ka. Hindi lang sa ngayon, kundi sa mga susunod pang problema. Yamang iyong nalalaman na ang pagsubok sa iyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ito'y nakalagay sa verse 4. Ang mga taong nagtitiis sa gitna ng pagsubok ay nagiging matatag at makapangyarihang Kristiyano. Kaya binibigyan tayo ng Diyos sa mga pagsubok upang hubugin tayo. Sa mga awit, chapter 26, verse 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin mo. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Ito ay nakasulat sa awit 26, verse 2. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Hiningi niya sa Diyos na siyasatin ang kanyang puso at hubugin siya. Sa awit 66 verse 10, sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin. Sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pila. Sinusubok na gaya ng pilak at ginto. Paano ito nangyayari? Sa Malakias 3:3, siya upong gaya ng nagpapakintab at nagpapadalisay ng pila, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi,
at kanyang lilinising tulad sa ginto, hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Kaya, ang mga Levita ay mga naglilingkod sa Diyos. Gayon din ang mga taong ligtas, naglilingkod sa Diyos tulad ng mga Levita. Ngunit sa panahon ng pagsubok, sinasabi, dinadalisay niya sila tulad ng ginto at pilak. Walang ginto na sa una ay puro na kaagad o lantay na kaagad. Ang ginto at pilak ay parehong may dumi sa umpisa. Ang mga ito ay minimina at pagkatapos ay inilalagay sa apoy na may mga kemikal. Kapag natunaw sa apoy, ang lahat ng dumi ay naalis. Ang natitira lamang ay ang purong ginto. Ang huling bagay na natitira, purong ginto. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok upang mawala ang mga dumi sa ating buhay. Ang mga taong matiisin sa pagsubok ay natatanggalan ng mga dumi. Ang ating dati at lumang pagkatao ay inaalis. Kaya hanggang sila'y maghandog ng matutuwid na handog sa Panginoon. Ibig sabihin, makapamuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa Job chapter 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Pagkatapos tayong subukin ng Diyos, tayo nagiging dalisay na ginto, isang malinis na sisidlan, handa upang magamit ng Diyos. At ang mga hindi dinalaysay ng Diyos ay hindi niya magagamit bilang mahalaga para sa Kanya. Ang purong ginto ay mahalaga at mamahalin. Kung mayroong mga dumi, hindi ito maaaring maging mamahaling ginto. Kaya sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 at 7, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok, upang ang kadilisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Sinasabi na ang mga taong nagtitiis ng mabuti sa mga pagsubok na ito ay tatanggap ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian pagdating ni Jesus. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 at 13, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga paghihirap, dapat nating isipin sa ating sarili. Paano ako sinusubok ng Diyos na dalisayin ako sa mga kahirapang ito? Kaya hindi tayo dapat bumagsak o matisod. Sinasabi, mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Ang mga naunang Kristiyano doon ay dumaan sa matinding pag-uusig at paghihirap, ngunit nanatili silang matatag sa pananampalataya. Buong tapang nilang ipinangaral at isinabuhay ang Ebanghelyo. Maraming uri ng pagsubok. Isa pang halimbawa ay noong sinubok ng Diyos ang mga Israelita kung susunod ba sila sa kanyang mga utos o hindi. Ito ay tinatawag na test o pagsusulit. Kagaya sa school, mayroong test o pagsusulit upang malaman kung ano na ang natutunan mo. Kailangan mong pumasa sa pagsusulit. Ganoon din, sinusubok tayo ng Diyos. Sa Exodus chapter 16 verse 4, tungkol sa mga Israelita, upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Sinubok niya sila para makita kung talaga bang susunod sila sa kanyang mga salita o hindi. Kaya sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto papunta sa ilang, at sa loob ng 40 taon, binigyan sila ng Diyos ng mana. Hinayaan silang mauhaw, minsan ginugutom, binibigyan ng pagkain, binibigyan ng tubig mula sa bato, pinoprotektahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ginabayan patungo sa lupain ng Kanaan, at sinubok ang kanilang puso kung susunod ba talaga sila sa kanyang mga utos o hindi. Alam niyo po ba,
pagkatapos nating maligtas, sinasanay din niya tayo hanggang sa makapasok tayo sa langit. Gaya ng 40 taon na pagsasanay ng Israel sa ilang, sinasanay din niya tayo. At ang number 4 ay numero ng pagdurusa. Hindi tayo mapupunta sa impyerno. Pero para makapasok sa kaluwalhatian ng langit, kailangang maalis ang dumi sa ating buhay. Kailangan nating sumunod sa Kanya. Kaya dapat tayo maging mga taong karapat-dapat makapasok sa kaluwalhatiang iyon. Kaya nga sinusubok tayo ng Diyos kung talagang susunod ba tayo sa Kanyang salita o hindi. Kaya sa Deuteronomy chapter 13 verse 3, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Gusto ng Diyos na malaman kung talaga bang iniibig natin siya o hindi. Test. Sa Genesis chapter 22, si Abraham ay 100 taong gulang nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac. Si Isaac ay lumaki ng maayos. Siya ay nasa edad na 13 o 14 na taon. Mahal na mahal ni Abraham si Isaac. Higit pa sa kanyang mga ari-arian at sa kanyang asawa. Ngunit sinubok ng Diyos si Abraham. Sa Genesis chapter 22, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain sa ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa taas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Sumagot ba si Abraham ng ganito? Diyos, nangako ka na magkakaroon ako ng marami pang anak mula kay Isaac, kasing dami ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa dagat. Ngunit ngayon, papatayin mo siya? Anong aking gagawin? Ngunit hindi siya nagsalita ng ganoon. Hindi niya sinabing, Diyos, nagbago na ba ang isip mo? At hindi rin niya sinabing, Diyos, bigyan niyo muna ako ng kaunting oras para mag-isip. Magpapaalam muna ako sa aking asawa. Hindi siya nagsabi ng ganito. Dahil kung sinabi niya ang ganoong mga salita, maaaring hindi na siya sumunod. Ang salita ng Diyos ay dapat nasundin agad-agad. Ito ang tama. At kinausap ba niya ang kanyang asawang si Sarah? Kung ito ay sinabi niya kay Sarah, maaaring sabihin niya, ano? Mali yata ang narinig mo. Diyos ba ang napakinggan mo? Nagbago na ba ang isip ng Diyos? Hindi tama yan. Kung papatayin mo ang anak ko, unahin mo ako. Baka ganoon ang sinabi ni Sarah. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon at tayo na sa bundok ng Moria. At isinama niya ang kanyang 2 tauhan. 3 araw ang inabot bago nila maabot ang bundok ng Moria. Sinabihan niya ang kanyang 2 tauhan na maghintay sa paanan ng bundok. Sapagkat kung isasama niya ang 2 tauhan, baka sabihin nila, Teka, Panginoon, nababaliw ka na ba? Kaya't sinabi ni Abraham sa kanila, maghintay kayo dito hanggang makabalik ako. Kinuha niya ang patalim at ang apoy, at pinasan kay Isaac ang kahoy, at sinabi, tara na. Nakikita ni Isaac na ang kanyang ama ay nag-aalay ng mga handog. Nakita na niya dati, kaya naisip niya, mukhang ibang klase ang handog na gagawin ngayon. Ipinasan niya ang kahoy sa kanyang balikat, at ang kanyang ama hawak ang patalim at nagsimula ng maglakad. Kaya nga, nasabi ni Isaac, Ama ko, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin.
Kaya nga, umakyat sila sa bundok ng Moria at sinabi ni Abraham, Isaac, ngayon ay kailangan kong ialay ang pinakamahalagang bagay sa Diyos. Kaya sinabi sa akin ng Diyos na ialay mo ang iyong kaisa-isang anak, si Isaac na iyong pinakamamahal. Ganon po ba? Sige po, itali. Kaya nga, tinali ni Abraham ang mga kamay ni Isaac ng mahigpit. Pagkatapos ilagay ang panggatong, sinubukan ni Abraham na patayin si Isaac. Sinubukan niya. Ano ang ginawa ni Abraham? Siya ba ay nagdalawang isip? Hindi, talagang papatayin niya si Isaac. Ngunit tinawag siya ng Panginoon. Papatayin talaga niya. Pero tumawag ang Panginoon. Abraham, Abraham, tumigil ka. Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. At may isang tupas sa likuran niya na inihanda ng Diyos. Ngayon ay nadaig niya at napagtagumpayan ang pagsubok. Kaya, yun ang dahilan kung bakit naging ama si Abraham ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagsunod ng walang pag-aalinlangan. Si Abraham ay pumasa sa pagsubok. Siya'y nakapasa. Sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Ano ang gagawin mo kapag sinubok ka ng Diyos? Napakaraming uri ng pagsubok. Ang pinakamahirap na pagsubok ay kapag hiningi niya sa iyo na ialay ang pinakamamahal mo. Anong gagawin mo sa sitwasyon na yon? Ialay mo ang iyong anak sa akin. Kaya mo bang ialay ang pinakamamahal mo? Dapat sumagot tayo ng opo. Ito ang tama. Ngunit kung sasabihin mong pag-iisipan ko muna, bigyan mo pa ako ng oras, mali ito. Kailangan nating sumunod sa Diyos. Ngayon, nalaman kong ikaw ay natatakot sa Diyos. Napagtagumpayan mo ang pagsubok. Kaya sa Hebreo chapter 11 verse 17, sinabi, sa pamamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, inihandog niya si Isaac. At sa Jeremias chapter 17 verse 10, sinabi, Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kaniyang mga gawa. Tayo ay sinusubok ng Diyos. Kapag tayo ay sumuway, tayo ay kanyang parurusahan o tuturuan ng leksyon. Ngunit kapag tayo sumunod, tayo ay kanyang pagpapalain at gagantimpalaan ayon sa ating magawa. Kung tayo ay sumusunod, tayo ay kanyang pinagpapala. At kung tayo naman ay sumusuway, tayo ay kanyang didisiplinahin. Kaya test, may mga pagkakataon na tayo ay sinusubok ng Diyos. Kaya ang ginagawa ng diablo ay temptation o tukso. Ito ay upang linlangin tayo at gumawa ng kasalanan. Ang pagsubok ay ibinibigay ng Diyos upang tayo ay sanayin. At ang pagsubok ay upang bigyan tayo ng mas malaki pang biyaya at pagpapala. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan ito. Pagkatapos, hindi lamang magagawa ng Diyos ang malalaking bagay sa pamamagitan natin, kundi tayo rin ay kanyang lubos na pagpapalain. Sapagkat kanyang sinabi na tayo ay bibigyan ng gantimpala ayon sa ating magawa. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming amang Diyos, Ama, sa pamamagitan ng mahalaga mong dugo ay iniligtas mo kami, kaya't ang aming katawan at kaluluwa ay sa inyo na. Nawa ang natitirang bahagi ng aming buhay ay mailaan lamang namin sa pagdilingkod sa inyo at mamuhay kami ng naayon sa inyong kalooban at para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, tulungan mo po kaming mapagtagumpayan ang maraming pagsubok na dumarating sa amin. Iligtas mo po kami mula sa mga tukso ng diablo at naway matatag naming mapagtiisan ang lahat ng pagsubok na dumarating upang ang aming pananampalataya ay higit pang tumibay at kami maging mas malakas. Panginoon, na siyang sumusubok sa amin, naway tulungan mo kaming lubos na magpasakop sa inyong kalooban at sa inyong salita. Panginoon, hawakan mo po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng inyong salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At patnubayan kami sa aming mga natitirang araw ng aming buhay
upang kami makapamuhay bilang anak ng Diyos sa inyong nalalapit na maluwalhating pagbabalik, ay matagpuan na karapat-dapat, walang kapintasan, at puspos ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, dalangin namin ito. Amen.